So, ngayong umaga tayo po magsimula at basahin po natin yung salita ng Diyos sa aklat po ng Lucas chapter 15 verse 11. Ito po ay magandang kwento. Ang sabi dito sa Luke 15:11, sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkatapos ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain iyon, kaya't siya'y nagsimula maghirap. Namasukan siya sa isang taga-roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala nang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinakakain sa mga baboy. Ngunit napag-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At sila'y nagpasya umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit, tinawag ng ama ang kanyang mga alila, Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng mga singsing at mga sandalyas. Tatayin ninyo ang mga pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang. Sapagat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muli siyang natagpuan. At sila ay nagdiwang. Nasa bukid noon ang anak na panganay nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, Bakit anong mayroon sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, sagot ng alila. Ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit minsan hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aming mga kaibigan. Subalit na dumating ang anak ninyong ito, na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling at lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang tayo na magsaya at magdiwang sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. So, pinamagatan ko po yung sukdulang pag-ibig at biyaya ng Diyos. So, napakahalaga na makita natin kasi month of December po ngayon. So, halos ang topic po ngayon ay salitang pag-ibig, di ba? So, maganda, makita natin yung sukdulang pag-ibig at biyaya po ng Diyos. Yan. Ulit. Salamat po sa Diyos sa PowerPoint. So, sa umaga po ito, tunay nga po na napakabuti ng Diyos. Amen! Amen.
Sabi ko nga, nandun po yung sukdulang pag-ibig at biyaya ng Diyos. Pag po sinabing sukdulang, walang hanggan po yun eh. Talagang hindi mo kayang abutin, unawain, arokin, ano ba, intindihin sa iyong buhay. Ganun po siya kahalaga. At sabi ko nga, sa matinding pag-ibig ng Diyos sa buhay po natin, so ang unang point ko po dyan, tayo po ay pinili ka ng Diyos. Sabi nga dito ay pinili ka ng Diyos. Hindi po tayo pumili sa Diyos, kundi ang Diyos ang pumili sa buhay natin. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Ang sabi nga sa aklat po ng John chapter 10 verse 16, sinabi, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinihingan ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. So, ang gusto ko unang makita natin dito sa sukdulang pag-ibig at biyaya sa atin ng Diyos, ang sabi niya sa 16, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Amen! So sabi nga, hindi po tayo pumili sa Diyos kung bakit nandito po tayo ngayong umaga. Kundi ang Diyos ang pumili sa iyo at sa akin kung paano po tayo at bakit tayo nakakilala at natutong sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. Sabi pa dito sa aklat ng Luke chapter 19 verse 10, sa Luke 19 verse 10, sabi niya dito, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Hindi po tayo yung naghanap sa Diyos, kundi tayo po yung hinanap ng Diyos. Dahil ang sabi po sa aklat po ng Isaiah, tayo po ay tulad ng mga tupang naligaw. At dahil po tayo mga tupang naligaw, tayo po ay hinanap ng Diyos upang tayo po ay mapabilang sa kanyang pamilya. Sabi nga, tayo po ay naging bahagi ng pamilya ng Diyos. At dito po sa Ephesians chapter 1 verse 4, Efeso 1:4, sabi na dito, bago palikhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa po dyan. Sa harap dahil sa pag-ibig sa atin, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Yesu Kristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Alam niyo po ba, napakapalad mo, napakapalad ko dahil tayo po ay pinili ng Diyos. Amen! Sabi ko nga, sa saglit po natin gunitain yung buhay natin. Sabi ko nga, kung di ka pinili ng Diyos, nasa ka kaya ngayon? Saan kaya patungo yung takbo ng buhay ko? Kaya po may awit na, nasaan kaya, O Jesus, kung wala ka? Di ba? At alam niyo po ba, napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Kasi pinili ka ng Diyos. Hinanap ka ng Diyos upang maging bahagi ka sa kanyang pamilya. At ang layunin po niya upang pagdating ng panahon, makasama niya tayo doon sa langit na bayan. Sabi ko nga, sa buhay ko na lang po, ako isang patuloy na nagpapasalamat sa Diyos dahil isa po ako sa pinili ng Diyos. Kasi kung di po ako pinili ng Diyos, iba po yung mentalidad ko po noon. Kasi lumaki po ako, yung tatay ko po ay isang komunista. Lagi ko sinasabi, tatay ko komunista, naging commander po siya ng hukbo, nakulong lamang po siya ng 11 years. O hindi ko lang po, 11 o 14 years. Kaya po nung naisilang po ako, biyaya ng Diyos. Kasi yung nanay ko noon ay, hindi po ako nagkakamali, 38 years old na siya. At yung mga naging kasabayan po niya na nag-asawa, sila pong lahat ay hindi po nagkaanak. Kami lamang po yung mga biniyayaan po ng anak. Kasi may plano po pala yung Diyos. Bagamat, sabi ko nga, bilang mga tao, may plano po tayo. Subalit, ang napakaganda po noon, tayo po ay pinili po ng Diyos. Amen! Amen. At lagi ko sinasabi noon, yung mga barkada po namin, si Father Steve, si Father Tileng,
Dahil po noon, uso po noon yung yung mga commander. Yan, commander. Dahil naging commander yung tatay ko, gusto ko maging commander din. Kaya lang, ibang commander, hukbo. Sabi ko, kaya lang, hindi po yan ang kalooban ng Diyos eh. At sabi ko nga, may magandang plano ang Diyos sa aking buhay. At ang maganda po noon, sabi ko nga, isa po ako sa mga pinili ng Diyos. At yung pagpili po ng Diyos sa buhay ng tao, may kanya-kanya po siyang panahon. Kung titignan ko po yung aking pagkatawag po sa akin ng Diyos, simpleng bagay lang. Sabi ko nga, inaya po ako sa isang gawain ng Diyos, nakapakinig po ako ng salita ng Diyos. Noong una, hindi ko ito lubos ang maintindihan. Hindi ko alam, ginamit ng Diyos yung mga pinsan ko upang ako ay patuloy na lumago, lumalim sa buhay pagkakilala sa Panginoon. Kaya tanda ko po yan, March 1, 1985. Yun po yung aking spiritual birth. At sabi ko, mula noong March 1, 1985, hindi na po automatic 24 hours na bago yung buhay ko. Kundi, sabi ko nga, habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, lumalago, lumalalim, tumitibay ang iyong buhay, pananampalataya at pagkakilala sa Diyos. Kaya sabi ko nga, hanggang ngayon, ninanasa ko pang lumago pa, lumalim pa, tumibay pa sa buhay pagkakilala sa Panginoon. Kasi yun po yung dapat natin maging kaisipan at maging pananaw. At ang goal nga po ng Diyos, ang sabi nga dito ng Bible, balikan pa lang po sa 4, bago palikain ang salibutan ay pinili na niya tayo upang maging Kanya. Pinili tayo ng Diyos upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. So may goal po yung Diyos. Kinakailangan dumating po yung panahon na namumuhay na po tayo na may kabanalan. Yun po yung goal. Kaya makita natin, dahan-dahan binabago ng Diyos yung buhay natin. Di ba? Sabi ko, kung dati yung buhay mo, eto, pero ngayon, eto na, binabago ng Diyos. Mula sa iyong pananalita, sa iyong pamumuhay, sa iyong pakikipag-ugnayan sa mga tao, sa pag-iisip, maging sa laman ng ating mga puso, binabago po ng Diyos yan. Hanggang tayo po ay mamuhay na nakalulugod sa paningin po ng Diyos. Kaya ang unang puntos na gusto kong makita natin upang makita natin yung sukdulang biyaya ng Diyos, tayo po ay pinili ng Diyos. Amen! Amen. Na maging anak ng Diyos. Alam niyo po, ang maganda po dito na gusto kong makita natin, kapag pinili ka ng Diyos, magiging bahagi ka ng kanyang pamilya. Sabi nga, ikaw po ay ibibilang na anak ng Diyos. Ang sabi nga po dyan sa John 1:12, ibinilang ka na anak. Yung ba yung sumunod dyan? Pakiclick mo nga. Sabi po sa John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. So napakahalaga na makita natin yung kahalagahan. Nung tayo ay tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoon Jesus, binigyan po niya tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen! Kaya hindi ka na po anak sa labas, kundi ikaw po ay anak na po ng Diyos. Amen! At dahil anak ka ng Diyos, tagapagmana ka ng kayamanan ng Diyos. Amen! Amen. Kaya lagi po natin sinasabi na hindi mo kasalanan ipinanganak ka ng mahirap, ngunit kasalanan mo kapag namatay ka pang mahirap. Kasi anak ka ng Diyos. Amen! So pasilip po natin yung kwento kanina, yung dalawang magkapatid. Ang pagkakaiba lang po ng isa, yung isa, hindi po siya, tahimik lamang po siya, at nananatili lamang po siya doon sa tahanan po ng kanyang magulang. Di ba?
Yung isa naman po, dahil talagang yung bunso, medyo ano po siya, medyo gusto niya na mabuhay na medyo malaya. Ang ginawa po niya, hiningi po niya yung lahat ng kayamanan na nakalaan sa kanya. Ibig sabihin, sabi ng bunso, Ama, sabi niya, ibigay mo na po sa akin yung kayamanan na nakalaan sa akin. So, basahin ko lang po para wag po maligaw. Ang sabi dito sa Bible, sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay mo na po ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko at binati nga ng Ama ang kanyang awi-awian. So makita natin dito yung bunso, ano po siya nandun po yung kanyang paghingi. At makita naman po natin sa kanyang ginawang paghingi, nandun po yung salitang pagbibigay. Amen. Dahil anak po siya, may karapatan po siyang humingi sa kanyang ama. Ganon din po sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos. May karapatan po tayo humingi ng biyaya sa ating pong Diyos. Amen. Amen. Kaya lang, ang pagkakamali lamang po dito ng bunso, doon sa biyaya na ipinagkaloob sa kanya ng kanyang ama, ginamit po niya sa maling kaparaanan. Kaya siya po ay naligaw po ng landas. Amen. Alam niyo po, ito po yung isa na dapat iniingatan po natin bilang mga anak ng Diyos. Yung dumating tayo sa salitang kasaganaan, na huwag po tayong mahaligaw po ng landas. Huwag po natin kalilimutan yung pinakamahalaga sa buhay natin, yung lagi po tayong nasa bahay po ng ating Ama. Kasi siya po yung source ng lahat ng bagay sa ating po mga buhay. Diba? Siya po yung pinagmumunan ng iyong buhay, ng iyong lakas, ng lahat ng iyong mga pangailangan. Subalit kapag ikaw ay lumayo sa kalooban ng Diyos sa iyong buhay, nandun nga po yung madadaya po tayo ng kaaway. Madadaya po tayo ng kaaway. Kaya tinitingnan ko po yung buhay po natin bilang isang mananampalataya ng Diyos. Napakapalad mo na ikaw ay pinili na po ng Diyos. Pangalawa, ibinilang ka na sa mga anak ng Diyos. At dahil anak ka ng Diyos, ikaw po ay tagapagmana ng mga kayamanan po ng Diyos. Kaya lagi ko sinasabi, napakapalad po natin. At kung minsan, yung kayamanan o biyaya na pinagkakatiwala po sa atin ng Diyos, kung minsan hindi lamang po natin ito masyadong napapansin. Kaya nga po yung topic po natin nung last Sunday, yung pasasalamat sa Diyos. Napakadami pong biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos sa loob po na isang taon. Sabi ko nga, yung buhay ka ngayon, napakalaking blessing yan. Kasi ang dami natin pong namatay. Yung wala kang sakit na ikaw po ay nasa hospital, napakalaking blessing na po yan. Yung pong tayo kumakain ng 3 beses maghapon, napakalaking blessing na po yan. At kung tayo man po ay dumaan ng pagsubok, hindi tayo iniwanan, hindi tayo pinabayaan ng Diyos, napakalaking blessing na po yan. Kasi kung minsan, ang tinitingnan na blessing ng tao, yung kinakailangan, may bago kang sasakyan, may bago kang bahay, may bago kang ito. So, additional blessing yun. Pero ang mahalaga, sabi ko kung ano yung nasa iyo ngayon, matuto po tayo maging masaya. Yun po yung napakalaking blessing. Yung ikaw po ay natutong maging masaya. Amen. Amen. Kasi yung iba, napakarami ng blessing, hindi pa masaya. Pero kung ikaw ay, kahit na simple lang po yung mga biyaya mo, at ikaw ay masaya, yun po yung napakalaking blessing sa buhay po ng isang tao. At lalo na po tayo bilang mga mananampalataya po ng Diyos. Amen. Si Apostol Pablo, lagi niya ini-encourage sa buhay ng bawat isa, magala kayong lagi. Lagi ko sinasabi, magala kayong lagi sa Panginoon. Amen po ba doon? Amen. Kasi alam mo, may Diyos ka. Alam mo, yung Ama mo, siya yung kaya mag-supply ng lahat ng ating mga pangangailangan. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. At pangatlo, sabi dito, ang Diyos ay patuloy po siyang nagpapatawad. Yan. Kung titingnan po natin yung kwento, basahin ko lang po upang patuloy natin makita yung biyaya ng Diyos. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding kahirapan sa lupain iyon,
Kaya siya nagsimulang maghihirap na masukan siya sa isang tagaroon at siya pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan na mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito ng gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyo mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong at niyakap at hinalikan. At sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang buya at gayon kumain at magdiwang sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay na wala, ngunit muling natagpuan at siya ngayon at sila nga ay nagdiwang. So, pasilin po natin dito yung pangatlo, yung salitang pinatawad o yung pagpapatawad. So, ito yung sinasabi natin sukdulang biyaya ng Diyos, yung salitang pagpapatawad. Kung titingnan po natin yung kwento, dahil siya po ay anak ng kanyang magulang, at napapansin natin, siya po ay pinagpala. At mula po doon sa mga pagpapala, naligaw po siya ng landas. At ang maganda dito na naging kaisipan ng kanyang anak, natuto po siyang kilalanin yung kanya pong pagkakamali. At mula doon, isang bagay na napakaganda yung kanyang ginawa, sabi dito, ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, sabi niya, siya po ay nagkasala sa Diyos at sa kanyang ama. At kung titingnan natin yung kanyang kwento, ayaw na niyang tawagin siyang anak, kundi ibilang na lamang po siya sa kanyang mga alila. Subalit makita natin dito yung napakalaking pag-ibig ng ama. Ang sabi dito sa sumunod na talata, at siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Amen! Amen. Ganun po tayo kamahal po ng Diyos. May mga pagkakataon kasi sa buhay po natin bilang tao, lalo na kapag Christian ka, kapag yung mananampalataya ay nakakagawa po ng pagkakamali, kung minsan ang nagiging laman ng ating mga puso at isipan, nahihiya po tayo. Nahihiya po tayo dahil nagkamali po tayo o nakagawa po tayo ng pagkakasala. Subalit sabi ko nga sa buhay natin, ito po yung dapat na maging attitude natin. Aminin mo yung pagkakasala mo at muli kang magbalik sa Diyos. Amen. Dahil ang Diyos po ay laging naghihintay, dalawang kamay, Kanya pong tatanggapin. Amen. Kasi kung titingnan po natin dito, balikan ko lang para patuloy natin makita, at siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa, sabi dito, malayo pa natanaw na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa, patakbo siyang sinalubong at niyakap at hinalikan. Makita natin, kung nakita ng ama, yung kanyang anak pabalik, tumakbo pa po yung magulang. Amen. Patakbo
po niya sinalubong, hindi po niya hinintay. Tayo po kaya mga tatay, pagka po ba nagkasala yung ating mga anak, ganun po ba tayo? Nagkasala yung anak mo, tapos sasalubungin mo pa, yayakapin mo, hahalikan mo. Di ba napakagandang pagmamahal po doon? Kaya lang, tayong tao, iba eh. Bilisan mo! Bilisan mo! Bilisan mo! Nagaganto na sa anak mo. Dali! Tapa! Hindi po natin hinahalikan. Ano ba? Hindi po natin niyayakap. Ano yung ginagawa natin? Tapa! So po, paano isang malapad na tao? Alam niyo po, iba yung pag-ibig ng Diyos. So, kaya po sinabi yung sukdulan. Wala siyang kapares. Kahit nagkasala ka, tingnan po natin yung Matthew chapter 18. Sabi po doon sa Matthew 18, wala po dyan. Nung po magkasala si Peter, lumapit po siya sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, kung magkasala po sa akin yung aking kapatid, ilang beses po ba akong dapat magpatawad? Sabi niya, sa isang maghapon, 7 beses. Amen po ba doon? Kaya lang, sabi po ni Jesus, hindi, sabi niya, hindi lang 7 beses, kundi kinakailangan 77 beses. Ibig sabihin, walang hanggang pagpapatawad. Tayo po, kung minsan magkasala lang yung kapatid mo, yung asawa mo, yung anak mo, yung kapitbahay mo, isa pa lang. Ayaw mo nang makita. Isa pa lang ha? Sabi ni Jesus, 7 beses. Hindi pa rin tinatanggap eh. Ang gusto ng Diyos, walang hanggang pagpapatawad. Amen po ba doon, mga kapatid? Amen. Sabi nga po na introduction natin kanina, baka yung katabi mo ngayon, yung hindi nyo nakaaway mo, pagka kinabayan mo, wala na yung sabihin mo. Amen. So yung Diyos, ganun po siya. Ganun po siya mapagmahal sa buhay ng bawat isa po sa atin. At sabi ko nga, hindi po niya tayo itinatakwil. Okay, tuloy po tayo sa verse po natin. Sa John 1:21, yun na yan, John 1:21. Ang sabi dito sa John 1:29, kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Si Jesus, ang pagpapatawad po niya ay sa buong sanlibutan. Yung po yung kanyang awa, yung kanyang biyaya, yung kanyang pagpapatawad. Sabi niya, siya yung nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Hindi lang po yung kasalanan mo yung pinatatawad ng Diyos, kundi po yung buong sanlibutan. Ganun po yung awa ng Diyos, yung biyaya ng Diyos sa mga taong lumalapit at humihingi po ng tawad. Ganun po siya kung magpatawad, magmahal. Okay, tuloy pa po tayo. Sa 1 Corinthians 5:18. Sabi niya, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sabi niya, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi niya kaaway. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod ng gayon, ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay ibinibilang ng Diyos na kaibigan at hindi na niya tinatandaan ang kanilang kasalanan at kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. At so may dinagdag po ako dyan. Sabi sa 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Sabi nga, nung tayo po ay nakikipag-isa sa ating Panginoon Jesus, tayo po ay ibinilang na matuwid sa harapan po ng Diyos. So, sabi nga, nandun po yung biyaya po ng Diyos sa buhay natin.
na siya po yung patuloy at patuloy na nagpapatawad sa mga taong nagkakasala po sa Kanya. At ang maganda po nito, hindi na po niya inaalala yung nagawa mong kasalanan. Di ba? Ulitin po natin sa 19. Ang ibig sabihin sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay ibinilang ng Diyos na mga kaibigan. Kaya nung tayo po ay makipag-isa sa ating Panginoon Jesus, tayo po ay ibinilang na kaibigan ng Diyos. At hindi lamang po yun. Sabi po dito, at hindi na niya tinatandaan. Sa ibang salin ay nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan. Kasi kung tatandaan na Diyos sa kasalanan natin, mula nung tayo isilang hanggang ngayon, ilang libo na po yung nagawa natin kasalanan. Ang dami, di ba? Ang napakaganda sa Diyos, once na lumapit ka sa Kanya, humingi ka ng tawad sa Diyos, yung kasalanan mo, nilimot na po niya. Amen po ba doon? Kumisa kasi tayo po ay meron tayong inilalagay sa puso natin na daya po ng kaaway, yung salita, tayo po yung sinasabihan ni Satans na hindi ka na mahal ng Diyos kasi nakagawa ka ng pagkakasala. Hindi ka na mahal ng Diyos kasi nakalabag ka sa kanyang mga utos. Hindi. Okay, tuloy pa po tayo. Ephesians 1:6. Ang sabi dito, pinakadugtong po yung 7. Sabi dito sa Ephesians 1:6-7, sa gayon ay purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob. Yung po salitang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Sabi niya dito, ganoon kasagana yung kanyang kagandahang loob. Tayo po ay tinubos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Alam niyo po, kung babalikan natin yung Old Testament, sa Old Testament, nalilinis, napapatawad yung kasalanan ng tao kapag siya po ay naghahandog po ng dugo. Taon-taon, naghahandog po yung mga tao ng dugo ng hayop. Kung malaki yung kasalanan mo, baka. Kung maliit, kambing. Kung maliit, tupa, o kaya kalapate, bato-bato, gano'n. Depende sa kasalanan na nagagawa ng tao. Taon-taon, ginagawa po yun sa bansang Israel. Subalit, ang sabi ng Bible, si Jesus, minsan lamang po siya namatay at tumigis yung kanyang dugo upang tubusin yung kasalanan ng sanlibutan. So, mula doon, tinubos ka na po ng dugo ng ating Panginoon Jesus. At kung nakakagawa ka man po ng kasalanan ngayon, nandyan po yung 1 John 1:9. Sabi niya, kung ipapahayag mo ang iyong mga nagawang kasalanan, siya po ay tapat at banal, na tayo po ay lilinisin at patatawarin sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Wala naman po tao hindi nagkakasala. Kasi, sabi ko nga, kaya ka lang naging matuwid dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Walang tao hindi nagkakasala. Sabi nga na Santiago, wala po dyan, sa Santiago 4:17, ang sabi niya doon, ang nakakaalam ng mabuti at hindi niya ginagawa, ito ay kasalanan. Kaya saan po tayo pupunta? Nagkakasala ka dahil nakakagawa ka ng kasalanan. Alam mo na mabuti, hindi mo ginagawa, nakakagawa ka ng kasalanan. Wala po tayong kakayahan na tayo po ay maging matuwid, di ba? Kaya ka lang naging matuwid dahil sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus. Yun po ay sa Romans 8. Okay, basahin po natin, Romans 8. Oh, yes. Okay, naman. Ang sabi dito, kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa kay Kristo Jesus. Kung ikaw ay anak at nakipag-isa ka kay Kristo, hindi ka na kasama doon sa
Sabi dito, parurusahan ng Diyos o hahatulan ng Diyos. Kasi ikaw po ay nakipag-isa sa ating Panginoong Jesus. Okay, balikan po natin yung alibughang anak. Ano po ba yung ginawa ng magulang doon sa alibughang anak? Ikinulong po ba? O, maganda sabihin, kagaya ng mga magulang, hinampas po ba na? Hinampas po ba niya yung kanyang anak? Hindi. Anong ginawa niya? Hinawag po niya yung kanyang mga alipin. Di ba? Alam niyo po, kapag tayo ay nagkamali at bumabalik tayo sa harapan ng Diyos, tuwan-tuwa po yun po sa buhay natin. Amen! Amen. Kaya kung tayo po ay napipisod kung minsan, tayo pa lang. Amin mo lang, Lord. Matawad po kasi napisod ko ako eh. Kasi nakita ko po yung kapatid ko. So, tuloy ka lang. Baka, Lord, pasensya na po kasi sakay na ako na nadapa po ako. Tayo pa lang. Hindi ka lang po kinokondem ng Diyos eh. Tao lamang po yung magkokondem sa atin eh. Pero lagi po sinasabi ng Bible, huwag kang humatol na hindi ka mahatol. Mismo yung Panginoon, hindi po siya mahatol. Tayo lamang pong tao minsan yung madaling humatol. Pero yung titingnan po natin yung prodigal son, hindi po niya intulan po yung anak niya na ikaw kasi, inubos mong lahat. Kaya ganyan ang naganap sa buhay mo eh. Naging mahirap ka, kumain ka pa ng pagkain, baboy kasi ikaw yung may kasalanan din eh. Hindi po sinisi ng Diyos yung, hindi po sinisi ng ama yung anak. Ganon din po tayo. Alam po ng Diyos yung kapasidad mo. Alam po ng Diyos yung kakayanan mo. Kaya nga po nandiyan yung dugo ng ating Panginoong Jesus. Amen! Hindi ko na po sinasabi na gawin po nating lisensya na nandiyan po yung dugo ng Panginoong Jesus na hindi ka na mamumuhay na kalugod-lugod sa Diyos. Kundi ang nasahin po natin, bagamat tayo po ay nadadapa sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, ang maganda pong gawin, madali kang tumayo at madali kang magbalik loob sa Diyos. Upang yung kaaway, wala po siyang maging bahagi na sasabihin sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya po yung Bible, lagi nagpapaalala, bago lubugan yung araw, kinakailangan na hingi ka ng tawad at ikaw po ay nakapagpatawad. Kung naalala mo yung kasalanan mo, agad po natin itong isuko sa Diyos. Agad natin itong hingi ng tawad sa Diyos. Si Jesus ang umako sa lahat ng kasalanan ng tao na bunga ng kautusan upang yung tao ay mabuhay po ng malaya. Yung mga taong nakipag-isa kay Kristo. Yung totoo yung totoo. Pero kapag, ang isang bagay na alam ko dito na ganito, kapag ikaw ay anak ng Diyos, kahit na ikaw po ay napalayo, 100% babalik ka. Kasi anak ka ng Diyos. Babalik at babalik ka sa Diyos. Kahit na, kagaya po ng prodigal son, bagamat sabi ko, kapag po yung tao lumalayo sa Diyos, may hindi po siya punishment, kundi consequence. May po yan, may mga pangit na magaganap sa buhay ng isang tao kapag siya po ay lumalayo sa Diyos. Kagaya po ng alibughang anak, di ba? Dahil namuhay po siya doon sa maling pamumuhay, makita natin, dumanas po siya ng gutom. Dumanas po siya ng kahirapan. Dumanas po siya ng hindi po niya dapat danasin sa kanyang buhay. Kasi lumayo po siya at naligaw po siya ng landas. So, ganun din po sa buhay natin kung minsan. Kapag tayo lumalayo at lumalayo sa Diyos, kung minsan natin po yung nagaganap na mga bagay na hindi dapat maganap sa buhay ng bawat isa. At kapag nakita mo yun, isang bagay lang yung dapat mong gawin. Madali ka magbalik loob sa Diyos. Amen! Amen. At ang Diyos, ang sabi nga ng Bible, 2 kamay po siyang naghihintay na sasalubungin ka upang ikaw ay mahalin at yakapin. Amen! Kaya sa Diyos, wala po yung paghatol. Kundi, sabi nga na doon po yung pagkapatawad na lagi po niyang laan sa buhay ng bawat isa.
Yun po kasi yung daya ng kaaway. Yung pong pinapaalala niya lagi sa iyo yung nagawa mong kasalanan. Kaya kung minsan yung tao, nakokonsensya daw, tapos lumalayo sa Diyos. Yun po yung gusto ni Satan, lumayo ka sa Diyos. Pero ang gusto naman po ng Diyos, magbalik loob tayo sa Kanya. Number 4, pinagpala. Sa Ephesians chapter 1, verse 3, sabi dito, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapala spiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Sabi niya, purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapala. Alam niyo po ba, pinagpala na po tayo ng Diyos. Kagaya po nung panganay, hindi po niya na-enjoy yung kanyang buhay kasi hindi po niya kagaya po nung bunso. Kaya lang, nagkamali lamang po yung bunso sa paggasta ng mga kayamanang ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Yung panganay, sige, sabi niya, kahit kambing lang, okay na ako, sabi niya. Hindi ba sabi nung ama, lahat ng nasa akin ay sa iyo, sabi nung ama, doon sa panganay. Lahat po nung nasa Diyos, tagapagmana po tayo ng Diyos. Amen. Lagi po natin napapakinggan yung talatang John 16:24. Hanggang ngayon wala kayong hinihingi, kaya hindi kayo tumatanggap. Humingi kayo at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Sabi, humingi ka. So, Pastor, ang tagal ko na humingi. Maghintay ka sa tamang panahon. Ang Diyos ay tutugon. Amen! Kasi mahirap naman na baka biglang tugunin ng Diyos yung panalangin mo, mawala ka naman. Hindi po gusto ng Diyos yun. Ang gusto ng Diyos, pinagpapala ka, pero nandyan ka pa rin na patuloy na naglilingkod sa aking Panginoon. Pwede mo laging sabihin na, Lord, thank you. Lord, thank you. Yung po ba gano'n? Hindi po yung biglang dumating yung biyaya. Ay, nasa si sister? Nasa si brother? Ayun, nandito sa Boracay. Ha? Nawala. Tapos nung naupos, Lord, babalik na ako sa iyo. Huwag pong gano'n. So, tayo po ay mga pinagpalanan ng Diyos sa lahat ng biyaya. Kaya, ang kilin mo lang, Lord, sa umaga po ito, lahat ng biyaya, lahat ng pagpapala na nakalaan po sa akin, nananampalataya po ako na ito po ay pagkakaloob mo sa aking buhay sa buong maghapon. Ang tingin po natin. Tingin po natin sa Diyos. And 2 Corinthians 8:9, sabi dito, sa 2 Corinthians 8:9, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo na kahit mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Nagpakahirap na daw po si Jesus upang tayo daw po ay yumaman. Amen! Kaya kapag sinabi ng, kumusta ka na? Ito, payaman ng payaman. Kasi kapag ang laging bukang bibig mo, payaman ng payaman, yayaman ka. Amen! Pero kapag ang laging buka ng bibig ko, ay, mahirap. Ito, kahirap na eh. Maghihirap ka. Amen! Huwag po tayong gumaya po sa sinasabi po ng mundo. So, makiayon tayo kung ano yung sinasabi ng salita po ng Diyos. Amen! Amen! Kasi po, kung minsan, bilang tao na nag-boycott sa mundo, nakikain tayo po sa lingwahe po ng mundo. Huwag po tayo doon. Doon po tayo sa lingwahe na sinasabi ng pangako ng Diyos. Amen! Amen! Kaya, huwag kang magbibigla kung lagi mo sinasabi, Lord, ay, ako'y naniniwala na ako'y pagpapalain mo, pasasaganahin mo, payayamanin mo. Kaya makita ko, Sunday, ito na yung buhay mo. Oo nga. Pero kapag lagi mo sinasabi, mahirap talaga. Wala na talaga pag-asa. Mahirap talaga. Wala ka na talaga pag-asa. Yun po yung sinasabi ng bibig mo, di ba? Ano po yung sinasabi ng Bible? Maganap sa iyo ay sa iyong pananampalataya. Kung ang pananampalataya mo na lumalabas sa bibig mo, negatibo yung magaganap sa buhay mo.
Amen po ba doon? So, ilagay mo sa puso mo, sa isip mo na ikaw ay pinagpala ng Diyos. At nananampalataya ka na sa tamang panahon, lahat ng kahilingan mo, ito ay ipagkakalob sa iyo ng Diyos. So, dati, buhay natin, hindi naman po ganito, di ba? Sabi ko nga, lagi kong sinasabi, yung bahay namin noong unang panahon, hindi pwedeng mamatay doon, hindi pwedeng i-boardon yung tatay ko. Diyan, sa kabila. Bakit? Pagka umakit yung mga tao, sabay-sabay pong bababa. Babagsak. Kalit ng bahay natin, 6 by 8. Gano'n ka na yun? Kasi lang po kami kapat. 6 by 8. Pasok mo doon, iyakyat mo doon yung patay. Tapos may umakyat. Para ganyan, hindi po sila sabay-sabay bababa. Kaya binigyan po kami ng Diyos ng katalinuhan. Diyan po namin tinanong yung tatay namin. Kasi hindi pwede. Kaya nang tinagal yung mga serga. Nabuhay. Yung po pala serga na lang yung mahawa, kaya hindi pa nabubuhay yung bahay namin. So, ngayon, kumusta na po yung bahay namin? Sa biyaya ng Diyos. Yung po yung sinasabi ko, wag kang manangan doon sa dati mong kalagayan, kundi manangan ka kung ano yung sinasabi, pangako ng Diyos. Sa awa ng Diyos, pinagpapala naman po yung buhay natin. Amen. Gumaganda naman po yung kalagayan ng ating buhay. Hindi lamang po biglaan na, kasi baka pagka bigla ka pinagpala ng Diyos, mawala ka naman. Amen. At hindi naman po tayo pinababayaan ng Diyos, 3 beses pa naman po tayo kumakain. Amen po ba ito? So yun po ay biyaya na po ng Diyos sa atin. Kumisa po kasi ang tingin po natin yung biyaya, yung napakalaki hindi po. Yun lamang pong everyday na nabubuhay ka ng maayos, tahimik, payapa, napakalaking biyaya po yun ng Diyos. Sabi nga, nagpakahirap si Kristo upang tayo po ay yumaman, sumagana sa lahat ng bagay. Kaya tayo po ay mga pinayaman na po ng Diyos. Amen! Okay, panguling, binigyan ng pangako na buhay na walang hanggan. So, lahat po na nakipag-isa kay Kristo, lahat ng tinanggap na maging anak ng Diyos, ay pinagkalooban niya ng pangako na buhay na walang hanggan. So, sabi po dito sa John 5, 1 John 5:11, sabi dito, at ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito ay makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Amen! Lahat ng sumampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ito po yung magandang pangako sa iyo ng Diyos. Kaya sabi po dito sa 11, kung ulitin natin, at ito ang patotoo. Maganda sabihin, ito yung totoo na sinasabi sa atin ng Diyos. Ang buhay na walang hanggan, at ito yung makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya kung ikaw ay sumampalataya, tumanggap sa ating Panginoon Jesus, nasa iyo yung pangako sa iyo ng Diyos na buhay na walang hanggan. Amen! Amen. At kung sabi ko na i-share ko po ito, hindi sa pamamagitan ng iyong gawa at gagawin, kaya ka naligtas at maliligtas. Kundi ito po ay biyaya at kaloob sa iyo ng Diyos dahil sa iyong ginawang pagsampalataya sa ating Panginoong Jesus. Amen! Hindi po dahil nagkamali ka, nagkasala ka, nagkulang ka, o hindi mo nagawa isang bagay, kaya hindi ka magkakamit ng buhay na walang hanggan. Magkakamit ka ng buhay na walang hanggan dahil ito po ay kaloob at biyaya ng Diyos dahil sa iyong ginawang pagsampalataya sa ating Panginoong Jesus. Amen! Kaya lahat ng mga taong sumampalataya sa ating Panginoon Jesus ay may buhay na walang hanggan.